Hello ka-coffee! Kumusta po kayo? Hahatulan na po si Sara Duterte ng House Justice Committee and eventually ng plenaryo. Ibig sabihin, malalaman na po natin kung siya po may probable cause na siya ma-impeach. Yan po yung tamang term, no? Ma-impeach sa House of Representatives. Kapag na-impeach na po siya sa House of Representatives, dadalhin na po yan ng Senado. Dyan po gagawin yung trial. At ma-determine dyan kung siya ay ma-convict o siya ay ma-acquit. Di ba? So, ganito yun. May mga petsa na po ng paghatol kay Sara Duterte. Bukas, April 29, last day na po ng hearing o yung exact term dyan, clarificatory hearing. At dadalo po ang NBI at yung issue po na pag-uusapan dito, yung pagbabantaan niya sa buhay ng presidente. Ay yung level na po tayo. Bukas po yan ha. Last na po yan. And then after that, gagawa na po ng committee report. Diyan sa committee report, pagbobotohan po yan ng mga miyembro ng House Justice Committee kung na-determine nila yung probable cause. Maraming mga eksperto, almost lahat nagsasabi except sa mga dilis na tanga, na meron pong probable cause sa impeachment case ni Sara Duterte. Doon pa lang sa record ng AMLC, ng Anti-Money Laundering Council, matibay na itong issue ng unexplained wealth nito mga Duterte. Doon pa lang, enough na yun. Na-determine po natin na talagang mukhang valid. Kasi probability pa lang naman ang tinutukoy natin dyan hindi pa conviction no? May probable cause. Yung grounds na unexplained wealth ni Sara Duterte, doon pa lang, lusot na yan. Sa madaling sabi, ang pinupunto ko dito, 100% sure. Walang kaduda-duda 100% sure. May impeach si Sara Duterte. Ibig sabihin ng impeachment sa House po yan. At madadala po yung kanyang kaso dyan sa Senado. Ano yung mga crucial dates dito ka-coffee ng kanyang paghahatol? Bukas, April 29, ito po yung last hearing na po ito. Last clarificatory hearing, and then gagawa po ng committee report. Yan po yung usual process natin dyan. And then on May 4, nagsasalita dito si Kong Jervil Luistro, siya po ang chairperson ng House Justice Committee. Sa May 4, that's Monday, ka-coffee, magsasagawa po ulit ng panibagong hearing at dito na po i-approve ang committee report. Kung favorable ba sa mga miyembro ng House Justice Committee o hindi. Yun lang yun, yes or no lang yan. May 4 po yan. Again, yung timeline natin na bukas, April 29, last clarificatory hearing, and then after that, i-consolidate lahat ng na-discover nila sa lahat ng hearings. Bali, alam ko naka-4 na hearing sila, Ang House Justice Committee, naka-4 na hearing po yan. And then they will come up with a committee report na pagbobotohan naman po ng mga miyembro ng House Justice Committee. Di ba? May 4 po yan. And then after that, ako 100% sure, majority ng House Justice Committee members buboto po para ma-determine in favor of a probable cause doon sa impeachment case ni Sara Duterte. And then come May 11, ito na po, May 11, ito po yung tentative date magsasagawa na po ng voting dyan po sa plenaryo. Anong ibig sabihin naman niya ka-coffee? The plenary of the House of Representatives may vote on whether to transmit the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte to the Senate for trial on May 11. Anong araw yung May 11? May 11, that's Monday, ka-coffee, Parehas Monday, magkasunod na Monday, May 4, pagbobotohan po ng committee. May 11, aakyat po yan ng plenaryo. Ako, 100% sure din, may enough numbers, and based on the evidence presented, tiyak na makukonvict, mai-impeach si Sara Duterte. Masyado ka excited ka-coffee, gusto mo talaga makonvict, Wala pa. Sa Senado po yan madidetermine, May 11 po, magbobotohan na dyan. Medyo, ito yung pinaka-controversial kasi kung inyong matatandaan, ito, totoo ito, hindi to chismis, Marami daw po yung mga mambabatas na pag dumating daw po yung voting, kung papabor sila, kasi kailangan ng 1/3 votes, di ba, ng House of Representatives, marami daw pong mambabatas ang absent. Ibig sabihin, hindi sila matatanong, are you in favor or not? Diba? Hindi sila matatanong doon. Kasi yung iba, pinoprotektahan nila yung kanilang pangalan. Ito yung mga damuhong politiko
Kasi tinatansya nila, binabalansin nila paano kung maging presidente si Sara Duterte come 2028. Baka kami naman ang balikan yan. Kumbaga playing safe na itong mga mababatas na yan. Hindi raw po sila boboto. Mga damuhong politiko na to, sarili lang ang iniisip. Hindi sila pupunta. Kung hindi sila mag-abstain, talagang totally wala. Hindi sila magpapakita. Pero, ang sabi sa atin, no, simula nung napanood nila yung hearing, yung lumabas yung records ng AMLC. Dalawa yan, ha? Yung kay Madriaga, medyo hindi sila masyadong convinced, eh. Medyo may mga statement na doubtful, eh. Masyado daw pong perfect yung statement ni Madriaga. That's the first one, no? The second one, yung kinonfirm na po ng AMLC o ng Anti-Money Laundering Council, ito mga bank transactions na pumalo po sa 6.77 billion pesos na hindi rin dininay ng kampo ni Sara Duterte, marami pong mga mambabatas ang nagising. Convinced na sila. May probable cause. So ito mga mambabatas na to, ng una medyo doubtful, mga damuho talaga, damuho term ko dyan sa mga yan eh. Doubtful kasi baka maging presidente si Sara Duterte. Ngayon, medyo na-convince na, sige pupunta na, boboto na. Tingnan mo, hindi ko alam kung traidor ba ito mga to or ewan ko, playing safe, pinoprotektahan, namumulitika yung kanilang pangalan, etc. Anyway, kung 1/3 lang naman ang usapan dyan sa House of Representatives, sure ball na yan. May mga balita lumalabas na nagbibilang daw po si Sandro Marcos, etc. etc. Hindi ko masasabi na totoo yan, di ba? Kasi alam mo naman mga deals, sisirain at sisirain ng mga Marcos, no? Pero kung titingnan mo talaga ang mga ebidensya, dinami-dami ng mga mababatas dyan, marami pa rin matatalino dyan. At yung mga matatalino mababatas, boboto para ma-impeach si Sara Duterte. Dahil malinaw na malinaw yung mga grounds. May mga ebidensya, hindi yan mga mema. Sa madaling sabi po, pagsapit po ng May 11, magkakaroon na po sila ng botohan. And after that, siguro within that week, within that period, no, May 11 to May 15, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, that's the time na they will transmit the seed, nabisaya na naman tayo, maupay nga adlaw mga waray, no? Nabibisaya na naman tayo. The said, hindi na committee report, no? Itong results ng voting dyan sa plenaryo o the impeachment itself, no? Ay itatransmit na po yan sa Senado. So, ang tinitingnan natin time frame dito, no? May 11 to May 15. Tatransmit na po sa Senado yan. Siyempre, reserve yan, due process, etc. Yung protocol na yan. Pero bago pa mangyari yan, alam na ng Senado yan. In fact, pinaghahandaan na nila yan. May budget ba para magsagawa ng hearing? Meron na po. Nagsalita na po ang Senado dyan. Kompleto. And under the leadership of Senate President Tito Soto, nag-commit siya na he will handle the impeachment case forthwith. Agad-agad. As obliged or as mandated by the Philippine Constitution. Utos po yan ng konstitusyon. Chis Escudero, iniba mo kasi ang kahulugan ng forthwith. Agad-agad dapat, immediately yan. Pero si Chis Escudero, pinatagal ng pinatagal. Not Tito Soto. Si Tito Soto, alam niya ang ibig sabihin ng forthwith. Matalino si Tito Soto, hindi niya ititenga yan. Si Chis Escudero, tinenga kasi hindi siya matalino. So, ang sabi sa atin ni Coco Pimentel, andun ako mismo, dahil ako mismo yung nagtanong, sa Salamat PBBM Podcast, tatlo kami, no, si Palerista, si Yayam at ako. Ako mismo nagtanong kay Senator Coco Pimentel, number 1 top notcher yan ha. Number 1 top notcher, WW, bar top notcher po, no? Dating Senate President. Tinanong ko siya mismo, Senator, ano yung timeline natin dyan? Alam mo kung ano sagot niya? Ewan ko, napanood nyo na sa previous videos ko to. Ang sabi niya, bago magsona ang presidente. So, kailan na sona ulit? July. Last week ng July, di ba? So, by May 11 to 15, that's the period na itatransmit sa Senado, and then immediately, ay hihiringin po yan o magsasagawa po ng trial. Let's say, kabuuan po ng June, magsasagawa sila ng trial. Hindi naman everyday trial. Ang pwede nilang gawin dyan, 3 days sa isang linggo magsagawa ng trial or 2 days in a week para mabilis. Kasi isa yan isa-isa nila yan yung mga grounds, yung mga articles of impeachment. Noong 2025 impeachment case ni Sara Duterte, meron pong 6 na articles of impeachment, no? Kumbaga ito po yung mga grounds kung bakit siya na-i-impeach. Yung assassination attempt kay presidente or assassination threat, no? Yung improper use of public funds, yung confidential funds na tinutukoy natin, yung unexplained wealth, etc., etc. 6 po yan.
So dito sa bagong impeachment case, i-consolidate nila yan, wala pa po kung ilang articles of impeachment yan. Kung mas maraming articles of impeachment, mas tatagal po ang pagdinig. Pero I think maglalaro lang yan sa 5 or 6. Yan lang po yung options natin dyan. Sa madaling sabi po, sa third week and fourth week ng May, let's say mag-hearing na yan, and kabuuan ng June, sige, mag-hearing, magpresenta ng mga ebidensya, syempre, defense, etc. And by July, baka first week or second week ng July, madesisyon na po yan. Kung pagbabatayan natin yung timeline na sinasabi po ni Senator Coco Pimentel. Di ba, na bago magsoon ang ating presidente, matatapos po yan. Dalawa po ang kakahinatnan niyan, ha? Conviction, at pag na-convict po siya, tanggal siya bilang vice presidente, at the same time, hindi na siya pwedeng humawak ng kahit na anong posisyon sa gobyerno. Elected man yan, appointive man yan, etc. O kahit mag-apply siya na clerk sa government agencies, hindi siya ma-appoint sa kahit na anuman pong tangkapan ng gobyerno dahil parte po yan ng parusa, yung perpetual disqualification. Diba? Hindi siya ikukulong. Ma-convict siya sa impeachment trial, hindi siya ikukulong. Kasi ang parusa ng impeachment ay perpetual disqualification. Pero, pag natanggal na siya, yan na, sunod-sunod na yung mga kaso niyan. Kaso sa ombudsman, kaso sa DOJ, kung saan bang mga korte yan, matutuluyan niya sa Sara, baka makulong. Diba? So, yan po ang timeline. Kasi yung iba medyo na-stress na, tagal-tagal naman ang ka-coffee yan, di ba ma-actionan yan, di ba mapabilis. Kailangan po dumaan sa tamang proseso, hindi pwedeng madaliin yan. Kasi yan ang gustong-gusto nila, Sara, yung minamadali eh. Kasi kapag minadali mo yan, makahanap sila ng maliliit na butas, takbo sila ng Korte Suprema, petisyon na naman yan sa Korte Suprema. TRO na naman yan, temporary restraining order na naman yan. Hihilingin na naman nila, ideklara na constitutional yung proseso. Absuelto na naman si Sara, parang ginawa nila ng 2025, dinaan sa technicalities. Kaya slowly but surely ito ka-coffee. And dito tayo magkakaalaman kung itong mga senador, lalo na yung mga DDS senators dyan, kung sila ba hindi makukumbinse kahit tutuklawin na sila ng mga ebidensya, malalaman natin yan. At taong bayan ang gaganti sa mga senador na yan na hindi magiging patas sa oras po na magsagawa ng trial dyan po sa Senado. O siya, anong komento nyo dyan, ka-coffee? Ano masasabi nyo dyan? Ilagay sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee na nasa Facebook. Follow na po kayo sa aking Facebook page na 300,000 plus na po tayo sa Facebook. Ilan na ba? Parang 300 something na tayo sa Facebook, no? Kaya pasalamat talaga ako sa inyo. Marami na tayo sa Facebook, no? Wait lang. Ayan, 329 na. Magdi-330,000 na po tayo sa Facebook. Maraming salamat po, no? Yung mga nasa YouTube din na nakikinig sa atin, thank you for always tuning in, no? Marami-rami na rin po tayo sa YouTube. Sa YouTube po 475,000 na po tayo, no. TikTok malapit na rin po tayo mag 100,000. Parang 100 na lang. Go 100,000 na po tayo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. I'll see you in the next video. Bye-bye.